At sinabi ng Diablo, Kung ikaw ang anak ng Diyos, sabihin mo sa batong ito na maging tinapay. nasusulat, di lang sa tinapay dapat mabuhay ang tao kundi sa salita ng Diyos. Ibibigay ko ang lahat ng kapangyarihan at mga kayamanang ito sa iyo. Naibigay ang lahat ng ito sa akin at mapapasa iyo ito kung sasambahin mo ako. Nasusulat, tanging Diyos ang sambahin mo at siya lang ang iyong paglingkuran. Magpatihulog ka, pagkat sinasabi, uutusan ng Diyos ang kanyang mga anghel na ingatan at alalayan ka nang di matisod man lang sa bato ang iyong mga paa. Nasusulat, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. At umuwi si Jesus sa Nazaret, kung saan siya lumaki. Kumusta? Kumusta? Noong Sabat, pumasok siya sa isang sinagoga. Tinawag siya upang basahin ang isang bahagi ng aklat ni Propeta Isaias. Ang Espiritu ng Diyos ay nasa akin, pagkat hinirang niya ako upang mangaral sa mga dukha. Sinugo niya ako upang ipahayag na lalaya ang mga bihag at makakakita ang mga bulag, at palalayain ang mga naaapi, at ipahayag ang gagawing pagliligtas ng Diyos sa kanyang bayan. Mahusay siyang magsalita. Naganap ngayon ang kasulatan ito habang inyong narinig. Natupad ang kasulatan? Ang Mesyas lamang ang makatutupad niyan. Paano nangyari yun? Mangaral ka sa amin! Mangaral ka sa amin, Jesus! Minsan may mga pumasok sa templo para manalangin. Ang isa'y Pariseo, ang isa'y Publikano. Ang Pariseo ay tumayo at nagsabi, Nagpapasalamat ako, O Diyos, na ako ay di tulad ng iba na masama at mapangalunya. Nagpapasalamat ako at di ako tulad ng maniningil ng buwis na yon. Nag-aayuno ako 2 beses isang linggo at nagbibigay ako ng aking ikapu. Ngunit ang Publikano ay nakatayo sa malayo at di man lang makatingin sa langit. Dinadagukan ng dibdib at ang sabi, Diyos, mahabag ka sa akin na makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang Publikano, hindi ang Pariseo, ang umuwing kinalulugdan ng Diyos. Sapagkat ang sino mang nagpapakataas ay ibababa. At ang nagpapakababa ay itataas. Pumunta kayo doon sa laot at ihulog ang inyong mga lambat upang manghuli. Guro, halos magdamag kaming ng isda. Pero wala kaming nahuli. Ngunit dahil sinabi ninyo, susundin ko yung pinagagawa ninyo.
Santiago! Juan! Ang dami isda nito! Santiago! Juan! Tulungan niyo kami! Dalian ninyo! Marami rin huli ang lambat namin! Napakaraming isda! Di ba't napakaraming isda? Sige. Sige pa. Lumayo kayo sa akin. Ako'y makasalanan. Huwag kang matakot. Mula ngayon tao na ang huhulihin mo. Lumapit kayo at makinig sa akin nang kayo'y magkaroon ng buhay. Hanapin ang Diyos samantalang siya'y masusumpungan. Siya'y tawagin habang malapit pa. Ang masama ay magbago ng gawain at maling isipan, at siya'y magtatamo ng kapatawaran. Ikaw ay lilisan ng may galak at kapayapaan. Padating na siya! Tingnan niyo! Jesus! Jesus! Nakikiusap ako. Iligtas po ninyo ang aking anak. Ginoo, maawa ka. 2 taong gulang pa lamang siya at naghihingalo. Ginoo, sumama ka sa akin. Jairo, ikinalulungkot ko. Jesus! Patay na ang iyong anak. Huwag mo nang abalahin ng gulo. Huwag ka matakot. Manalig ka at siya gagaling. Huwag kang umiyak. Di siya patay. Natutulog lang. Anak. Bangon. Ah? Bigyan niyo siya ng makakain. Inuutusan ko kayo. Huwag niyo itong ipagsabi. Mapapalad kayo mahihirap, pagkat sa inyo ang kaharian ng Diyos. Mapapalad kayo nagugutom pagkat kayo bubusugin. Mapapalad kayong tumatangis pagkat kayo magagala. Mapalad kayo kung kinapupuotan ng tao at pinagsasabihan ng masama dahil sa anak ng tao. Magala kayo kung ito'y mangyari sa inyo, pagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ganito rin ang ginawa nila sa mga propeta.
labing-pito, labing-walo, labing-siyam, dalawang po. Iyan lang po. Ano ito na lamang? Kawawa kayong mayayaman, sapagkat maginhawa na kayo. Ayaw niyang yumaman. Isa siyang baliw. Kawawa kayong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo magsisitangis. Kawawa kayong pinupuri ng mga tao, pagkat gayon din ang kanilang ginawa sa mga bulaang propeta. Sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong kaaway. Gawa ng mabuti ang galit sa iyo. Pagpalain niyo sila na sa inyo lumalait. Ipanalangin ang walang tiwala sa iyo. Pag sinampal ka sa isang pisngi, iharap pa rin ang kabila. Pag inagaw ang iyong balabal, ibigay mo pati ang iyong damit. Bigyan ang humihingi sa iyo. At pag kinuha ang ari-arian mo, huwag mo nang bawiin pa. Gawin niyo ang ibig niyong gawin nila sa iyo. Kung mahal mo lang ang umiibig sa iyo, bakit ka gagantimpalaan? Ito'y gawin ng mga makasalanan. Kung mabuti ka doon sa mabuti lang sa iyo, bakit ka pagpapalain? Ginagawa rin ito ng mga makasalanan? Hindi na siya nangiming hawakan. At kinausap pa. Nakasusok lang. Hindi. Ibigin niyo ang inyong kaaway. Gawan niyo sila ng mabuti at ikaw ay magpahiram ng walang kapalit. Sa gayon malaki ang inyong gantimpala dahil tatawagin kayong mga anak ng Diyos. Sapagkat mabuti siya sa mga masasama. Mahabag kayo, gaya ng inyong amang nasa langit. Jesus, iligtas mo kami. Huwag humatol ng di mahatulan, ni magparusa, upang di maparusahan. Magpatawad, at kayo'y patatawarin. At nabayan niyo kami, Panginoon. Magbigay, at kayo bibigyan. Pagkat anumang gawin mo sa iba ay gagawin din sa iyo. Ang isang bulag ay hindi makakaakay ng isa ring bulag. Mauhulog sila sa hukay. Bakit mo tinitingnan ang puwing ng iba, ngunit di mo pinapansin ang dumi sa iyong mata? Guro, patnubayan mo kami. Kailangan ka namin, Panginoon. Mapalad ang inang nagsilang at nag-alaga sa inyo. Mas mapalad ang nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Gusto ko siyang makilala. Sa palagay mo, siya kaya ang Mesyas? Kung propeta ang taong ito ay dapat alam niya na makasalanan ng babaeng yan. Hindi may tatago sa kanya ang uri ng kanyang pamumuhay. Kilala ko ang babaeng to, Simon. Makinig ka sa akin. May 2 taong nagkautang sa isang tao. 500 ang isa at ang isa ay 50. Nang di sila makabayad ng utang, sila ay kapwa pinatawad. Sinong higit na iibig sa kanya? Yung pinatawad na mas malaki ang utang. Tama ka. Masdan ba siya? Nang dumating ako sa bahay mo, di mo nilinis ang mga bako. Ngunit siya, binasa niya ng luha mga ito at pinunasan ang kanyang buhok. Hindi mo ako hinagkan. Ngunit di siya tumitigil ng paghalik sa aking mga paa. Di mo binuhusan ng langis ang ulo ko.
Ngunit binuhusan niya ng pabango ang aking mga paa. Sinasabi ko sa iyo, dahil sa laki ng pagmamahal niya, pinatawad na siya. Ngunit ang pinatawad ng kaunti, kaunti rin ang pag-ibig. Pinatawad ka na. At ika'y ligtas, umalis kang bayapa. Ako? O ano, nang dumating kami sa Nain, may nasalubong kaming libing. Ito ay ang tanging anak ng isang balo. Nang makita niya ang ina ng namatay, nabag siya. Hinipo niya ang kabao at sinabing, "Bumangon ka." Naupo ang patay at siya'y ibinigay ni Jesus sa kanyang ina. Tanungin niyo siya. Sabihin mo, kayo po ba ang sinabi ni Juan na paparito? O maghihintay pa kami ng iba? Guro. Guro, pinapunta kami ni Juan para magtanong kung kayo po bang darating o maghihintay pa kami ng iba. Umuwi kayo at sabihin ang inyong nakita at narinig. Nakakita ang bulag, nakalakad ang pilay. Mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin. Targayin niyo ako! Dito ka sa balikat ko. Yan, nakikita mo na ba? Nakikita ko na si Jesus! May magsasaka na naghasik ng binhi. Sa kanyang paghasik, may mga binhing nalaglag sa tabi ng daan. At tinuka ito ng mga ibon. May mga nalaglag sa batuhan. At nang sumibol, natuyo agad dahil sa kawalan ng tubig. May mga nalaglag naman sa dawagan. At nadaig ang mga binhing tumubo at nasakal ito. May mga nalaglag sa mabuting lupa. Tumubo ito at nagbunga ng tig-100. Guro, bakit patalinghaga kung magsalita ka sa kanila? Ipinaalam na sa inyo ang lihim ng kaharian ng Diyos. Ngunit sa iba'y ang talinghaga lamang para tumingin man di sila makakita at makinig may di makaunawa. Ito ang ibig sabihin ng talinghaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang binhing nalaglag sa daan ay ang mga nakinig. Ngunit dumating ang dyablo at inalis ang salita sa kanilang puso upang di sila manalig at maligtas. Ang nalaglag sa batuhan ay yung mga masayang nakinig ng salita. Ngunit walang ugat. Naniwala sila ng sandali. At nang dumating ang tukso, natisod sila. Ang sa tawagan naman ay yaong pagkarinig. Ngunit di nagtagal, sila ay nadaig ng alalahanin at yaman at kalayawan. Kaya't di nahinog ang kanilang bunga. Ngunit ang mga binhing nalaglag sa mabuting lupa ay ang mga nakinig ng salita at may mga pusong tapat at masunurin, nagsikap at nagbunga.
Walang ilaw na tinatakpan ng banga o nasa ilalim ng kama. Sa halip ay nasa lalagyan upang makita ng sino mang papasok ang ilaw. Sapagkat walang natatago na di mahahayag, walang lihim na di mabubunyag. Mag-ingat kayo sa pakikinig, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa. At ang wala ay aalisan pati ang kaunting inaakala niyang kanya. Guro, naroon ang iyong ina at mga kapatid sa labas. Gusto ka nilang makita. Ang aking ina at mga kapatid ay ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at sinusunod ito. Isang araw, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tumawid tayo sa ibayo ng dagat." Habang naglalayag sila, nakatulog si Jesus. Maliligtas na tayo! Nasaan ang pananalig niyo? Anong kailangan mo sa akin? Mawa ka. Huwag mo kong pahirapan. Sino ka? Leon. Panginoon, mawa ka. Huwag mo kaming dalhin sa kailiman. Papasok na lang kami doon sa mga baboy. Hoy! Balik! Hinto! Hinto! At lumabas ang mga demonyo sa lalaki. Balik! At pumasok sa mga baboy. Umalis ka rito sa lamang pero. Iwan mo kami! Umalis ka sa lugar na to! Layas! Lumayas ka! Sasama ako sa iyo saan ka man magtungo. Isama mo ako. Umuwi ka. Ipagsabi mo ang ginawa sa iyo ng Diyos. Sino ako ayon sa mga tao? Ang sabi ng ilan, ikaw ay si Juan Bautista. Ang sabi naman ng iba, ikaw ay si Elias. Ang iba naman ay nagsabing ikaw ay isa sa mga naunang propeta na muling nabuhay. Ngunit kayo, anong masasabi niyo? Ikaw ang Mesyas. Huwag niyo ipagsabi ito.
Ang anak ng tao ay dapat maghirap. Ipapapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw, siya ay mabubuhay na maguli. Each day and none so sweet to the following day. Each night repeats to the next. Sino sa inyo ang sasama sa akin? Susunod ako sa iyo, Guro. Ngunit, uuwi muna ako at magpapaalam sa pamilya ko. Sino mang nag-aararo at panay ang lingon ay di dapat maglingkod sa kaharian ng Diyos. Sino mang nais sumama sa akin, dapat kalimutan ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. Pagkat ang magligtas ng sariling buhay ay mawawalan nito. At ang nawalan nito dahil sa akin ay maliligtas. Anong pakinabang ng tao kung makamtan man niya ang buong mundo at mapahamak naman siya? Ang sino mang magkahiya sa akin at sa aking salita ay ikakahiya rin ng anak ng tao pagparito niya at sa kaluwalhatian ng Ama at mga anghel. And goes across. Habang paalis sila, sinabi ni Pedro kay Jesus, Guro, dumito na lang tayo. Gagawa kami ng 3 kubol. Isa sa'yo. Habang nagsasalita si Pedro, may ulap na lumukob sa kanila at sila'y natakot. At mula sa ulap isang tinig ang nagsabi, "Ito ang aking anak na hinirang. Makinig kayo sa kaniya." Guro, mabag po kayo sa aking anak. Nakikiusap po ako. Kahit sa isa ko siyang anak. Nakiusap po ako sa inyong mga alagad. Ngunit, wala po silang nagawa. Kawawa naman ang aking anak. Maawa kayo. O lahing liko at walang pananampalataya, hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin mo siya rito. Gumaling din ang kanyang mukha. Nakapagtataka. Turuan po ninyo kaming manalangin, tulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga disipulo. Kung kayo'y Ama namin na nasa langit, purihin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo dito sa lupa at ganun din sa langit. Bigyan mo po kami ng makakain sa araw-araw. At patawarin mo kami pagkat pinatatawad namin ang bawat nagkasala sa amin. Huwag mo kaming iharap sa tukso, kundi ilayo sa masama. Humingi at kayo'y bibigyan. Maghanap at kayo'y makakakita.
kumatok at kayo'y pagbubuksan. Pagkat ang humihingi ay tatanggap, ang naghahanap ay makasusumpong, at ang sinumang kumakatok ay pagbubuksan. Sinong ama ang magbibigay ng ahas sa kanyang anak na humihingi ng isda? O alakdan kung humihingi sila ng itlog? Kung kayong masamay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa anak nyo, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit sa mga humihingi sa kanya? Tandaan nyo, huwag kayong mabalisa sa inyong buhay. Kung ano ang inyong kakainin o daramtin, pagkat mas mahalaga ang buhay kaysa pagkain, katawan kaysa damit. Tingnan niyo ang mga ibon. Di sila nagtatanim o nag-aani at wala silang kamalig. Ngunit pinakakain sila ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, higit kayong mahalaga kaysa mga ibon. Ang pagkabalisan niyo ba ay makapagdaragdag ng buhay? Kung di niyo magawa ang maliit na bagay, bakit mababalisa kayo sa iba? Tingnan ninyo ang mga liryo. Lumalaki ito. Di sila nagpapagal. Ngunit si Solomon man ay di nakapagsuot ng kasing ganda nila. Kung ang Diyos ay dinaramta ng damo na ginagatong lamang sa kalan, tiyak, daramtan niya kayo. O kayong mga kulang sa pagtitiwala. Palaguin po ninyo ang aming pagtitiwala. Kung malaki ang inyong pananampalataya, maaari mong sabihin sa punong ito, mabunot ka at matanim sa dagat, at susundin kayo nito. Tiyak na darating ang tukso. Ngunit sa abang pinanggalingan nito, mabuti pang itapon siya sa dagat na may nakataling malaking bato sa kanyang leeg kaysa siya'y maging tisod sa isa sa maliit na ito. Ano ang kaharian ng Diyos? Ito'y tulad nito. Nagtanim ang isang tao ng isang butilang mustasa sa kanyang hardin. Sumibol ito at naging punong kahoy. At namahinga rito ang mga ibon. Hindi ko siya maunawaan. Bakit ka kumakain na kasama ang mga maniningil ng buwis at ng mga masasama? Ang doktor ay di kailangan ng walang sakit, kundi ng may sakit. Di ko tinatawag ang matuwid para magsisi, kundi ang masama. Magkwento pa po kayo tungkol sa kaharian. Meron pa po ba? Huwag kayong matakot, munting kawan, pagkat nalulugod ang inyong ama na ibigay sa inyo ang kanyang kaharian. Ipagbili niyo ang inyong mga ari-arian at magbigay kayo sa mga dukha. Magtaglay kayo ng mga lukbutang di nasisira, isang kayamanan sa langit na di nauubos. Pagkat ang magnanakaw ay di makalalapit at di sila masisira ng gamo-gamo. Dahil kung nasaan ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. Babae, pinagaling ka na sa iyong sakit. Tingnan mo! Tingnan mo! Magaling na siya! Himala! Halin kayo! Tingnan niyo! Dakila! Ang Diyos! 18 taon! Salamat sa'yo, Guro! Salamat! Mayroong 6 na araw sa paggawa. Dapat isa sa mga araw na yon kayo nagpagaling, hindi sa araw ng Sabat. Mga mapagpainbabaw, di ba't kinakalagan ninyo ang baka at asno upang painumin sa araw ng Sabat?
Ngayon, naririto ang lahi ni Abraham na 18 taong ginapos ni Satanas. Di ba kailangang kalagan siya kahit sa araw ng Sabat? Mabuting guro, anong gagawin ko para makamit ang buhay na walang hanggan? Mabuti ba ako? Walang mabuti liban sa Diyos. Alam mo mga utos, huwag kang mangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magbintang ng mali. Igalang mo ang iyong mga magulang. Tinupad ko na yan mula pa sa kabataan ko. Isang bagay pa ang kulang sa'yo. Ipagbili at ipamigay sa mahihirap ang iyong kayamanan at magtatamo ka ng yaman sa langit. At sumunod ka sa akin. Pero negosyante kami, mayaman. Napakahirap sa mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos. Mas madali pang pumasok ang kamelyo sa butas ng karayom kesa isang mayaman sa kaharian ng Diyos. Kung ganon, sinong maliligtas? Ang imposible sa tao ay posible sa Diyos. Saan ba naroroon ang kaharian ng Diyos? Ang kaharian ng Diyos ay darating na di nakikita. Walang makapagsasabing, tingnan nyo, nandyan na o naririto na. Pagkat ang kaharian ng Diyos ay nasa sa inyo. Darating ang oras na gugustuhin niyong makita ang isa sa mga araw ng anak ng tao, ngunit di niyo makikita. Pagkat ang anak ng tao ay parang kidlat na magliliwanag mula sa kabila hanggang dulo ng langit. Ngunit kailangan muna siyang maghirap ng marami at itakwil ang mga tao. Mas madali pang mawala ang langit at ang lupa kaysa maalis ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang hindi nakakita ng inyong nakita at hindi nakarinig ng inyong narinig. Ano ang aming gagawin? Anong sinasabi ng kasulatan? Paano niyo ito paliliwanag? Ibigin mo ang iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, at ng buong pag-iisip. At ibigin mong iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ka. Gawin mo ito at ikay mabubuhay. Sino ang aking kapwa? Hindi ang makawal na yun. Si Cesar ba? May isang taong bumaba mula sa Jerusalem patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, inubaran, binugbog, at iniwan na halos patay na. Nagkataong napadaan doon ang isang pare. Nang makita niya ang tao, lumihis siya ng daan. Isang Levita ang naparaan din doon, at nang makita ang tao, lumihis din siya ng daan. Subalit may isang Samaritano na napadaan din doon. Nang makita niya ang tao, naawa siya. Nilapitan niya ang tao at binuhusan ng langis at alak ang mga sugat. Isinakay sa kanyang asno at dinala sa bahay panuluyan para doon alagaan. Kinabukasan, binigyan niya ng pera ang may-ari. Sinabi niya, alagaan mo siya at kung kulang pa yan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Alin sa tatlong ito ang naging kapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Yung pong tumulong sa kanya. Gawin niyo rin yun. Hayaan niyong lumapit sa akin ang malilit na bata. Huwag niyo silang bawalan pagkat sa tulad nila ang karya ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, sino mang di tumatanggap sa kaharian ng Diyos, tulad ng isang bata, ay di makakapasok doon. Sino mang tumatanggap sa batang ito ay tumatanggap sa akin. At sino mang tumatanggap sa akin, tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang pinakaaba sa inyo ay ang pinakadakila.
Anong nangyayari? Si Jesus na taga Nazaret, dumadaan. Ah. Jesus! Jesus! Anak ni David! Maawa ka sa akin! Anong gusto mong gawin ko sa'yo? Gusto kong makakita. Makakakita ka. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Nakakakita na ako. Nakakakita na ako. Nakakakita na ako. Naparito ang anak ng tao upang iligtas ang nawala. Makinig kayo. Pupunta tayo sa Jerusalem. Matutupad ang lahat ng isinulat tungkol sa anak ng tao. Ipagkakanulo siya sa mga hintil. Siya pagtatawanan, tutustain at tuturaan ng mga tao. Hahagupitin siya at papatayin. Ngunit sa ikatlong araw, siya'y mabubuhay. Dalawampu isa, 22, 23, 24. Dapat 'Nagsusulat! Bahay dasala ng bahay ko! Ngunit ginawa niyo itong kugat ng mga magnanakaw! Pumungit sa aking mga hayop! Pigilin siya! Tawagin yung mga gwardya! Mga gwardya! Dumarami rin ang mga Hudyong sumusunod sa kaniya. At gayon din sa panig ng oposisyon. Kakaunti. Wala na ba? Makinig kayo. Ang balong ito ay naghandog ng higit sa kanilang lahat. Silang lahat ay nagbigay ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan. Ngunit siya, dukha na nga'y nagkaloob pa mula sa lahat ng kanyang kabuhayan. Sabihin mo sa amin, anong karapatan mo para sabihin yan? Sinong nagutos sa'yo? Tatanungin ko kayo. Sa Diyos ba o sa tao nagbuhat ang bautismo ni Juan? Anong isasagot natin? Kung sabihin natin mula sa Diyos, sasabihin niya na, ba't di niyo pinaniwalaan si Juan? Kung sabihin naman natin mula sa tao, papatuin nila tayo. Naniniwala silang si Juan ay propeta. Kung saan nagmula, di namin alam. Di ko rin sasabihin kung kanino nagmula ang karapatan kong ito. May isang taong nagtanim sa kanyang ubasan.
Pinaupahan niya ito. At pagkatapos ay umalis. Nang dumating na ang panahon ng anihan ng ubas, sinugo niya ang isang alipin upang kunin ang kanyang parte sa ubasan. Ngunit binugbog siya ng mga kasama at pinauwi. Kaya't nagsugo siya uli ng iba. Ngunit binugbog din nila ito. Hiniya at pinauwing walang dala. Sinugo niya ang ikatlo. Ngunit sinugatan nila ito at itinaboy. Dahil dito, sinabi niya, susuguin ko ang tangi at pinakamamahal kong anak. Tiyak igagalang siya. Ngunit nang makita siya ng mga kasama, sinabi nila, ito ang tagapagmana. Patayin natin siya at yayaman tayo. Magpatuloy po kayo. Kaya inilabas nila siya sa ubasan at pinatay. Ano kaya ang gagawin sa kanila ng may-ari ng ubasan? Darating siya at sila'y papatayin at ibibigay ang ubasan sa iba. Ano ngayon ang kahulugan nito? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ang siyang naging pinakamahalaga sa lahat. Sino mang bumagsak sa batong yon ay maluluray. At ang sino mang babagsakan nito ay tiyak na matuturo. Guro, alam po namin kayo'y nagtuturo ng tama. Alam namin na hindi ka nagtatangi ng tao, kundi itinuturo nyo ang katotohanan. Sabihin nyo, tama po bang magbayad tayo ng buwis kay Cesar o hindi? Mag-ingat ho kayo. Lililangin lang kayo niyan. Pahingi ng isang denaryo. Kaninong mukha ang nasa perang ito? Ibigay kong ganun kay Cesar. Ang para kay Cesar. At sa Diyos, ang para sa Diyos. Anong masasabi mo? Ang dakila ay dapat matulad sa pinakabata. At ang namumuno ay dapat tulad ng alipin. Sino ba ang higit na dakila? Ang nakadulog sa hapag o ang naglilingkod? Siyempre ang nakadulog sa hapag. Ngunit akong naglilingkod na sa inyo. Pinaglalaanan ko kayo ng isang dako sa aking kaharian. At kayo'y kakain at iinom na kasalo ko. Kasama ko kayong mamamahala sa 12 angkan ng Israel. Kung gayon, walang traidor. Simon, sinikap ni Satanas na subukin kayo. Tulad ng magsasakang inihiwalay ang trigo sa ipanito. Ngunit ipinagdasal ko sa Amang maging matatag ka. At sa iyong pagbabalik loob, patatagin mo ang iyong mga kapatid. Panginoon, nakahanda po ako mabilanggo. At bumatay na kasama mo. Tandaan mo, Pedro, bago tumilaw ang manok sa araw na ito, 3 beses mo kung ipagkakaila. Nang suguin ko kayo ng walang lukbutan, kinulang ba kayo? Hindi po. Ngunit ngayon, dalhin ninyo ang inyong lukbutan. At ang walang tabak ay bumili ng isa. Tandaan nyo, ayon sa kasulatan, ibinilang siya sa mga salarin. At ang lahat ng nasulat ay magkakatotoo.